2 linggo. Ayon sa pinakabagong modelo at seasonal forecasts ng ating mga meteorolohista, ang isang malaking habagat surge ay maaaring magsimula bukas, ika-3 ng Agosto 2026 at maaaring tumagal ng 2 buong linggo. Hindi ito isang ordinaryong southwest monsoon surge. Ang lahat ng kondisyon para sa pinakamatinding uri ng habagat rainfall event ay kasalukuyang nakahanay ngayong umaga. Ang mga siyentipiko ay nagbibigay ng babala ngayon. At ang bawat Pilipino ay kailangang marinig ang mensaheng ito ng malinaw at sineseryosohin. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong espesyal na weather outlook para sa linggo, ika-2 ng Agosto 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming isa sa mga pinakakomprehensibo at pinakaseryosong weather outlook na aming naibahagi sa loob ng mahabang panahon. Ito ay hindi tungkol sa isang bagyo lamang. Ito ay tungkol sa isang malaking large-scale synoptic pattern, isang mataas na antas na atmospheric event na maaaring magdala ng malawak na malakas na ulan sa buong bansa sa susunod na 2 linggo. Simulan natin sa pundasyon ng buong weather story ngayong umaga. Mayroon kaming 5 pangunahing atmospheric conditions na kasalukuyang nag-aalin sa ating rehiyon ngayong araw at ang lahat ng 5 kondisyon ay kasalukuyang naroroon. Ito ay isang bihirang pagsabay ng mga weather factors na nagpapataas ng posibilidad ng isang moisture conveyor belt o MCV, ang pinakamatinding uri ng habagat rainfall event na kilala ng ating mga meteorolohista. Pag-usapan natin ang bawat kondisyon ng simple at malinaw. Una, ang malakas na westerlies o kanlurang hangin. Ngayong umaga, ang isang malakas na mascarene high o high pressure area ay aktibo sa katimugang Indian Ocean. Ang malakas na high-pressure area na ito ay nagko-compress ng hangin at nagpapadala ng napakaraming moisture patungo sa equator. Habang ang moisture na ito ay tumatawid sa equator patungo sa Northern Hemisphere, ang Coriolis force ng ating umiikot na mundo ay nagpapaliko nito patungo sa Hilagaang Silangan, lumilikha ng malakas na southwesterly flow o kanlurang hangin. Ang kanlurang hangin na ito ay ang habagat. At ngayong umaga, ito ay patungo na sa ating bansa at sa buong Western Pacific. Ang unang kondisyon ay naroroon na. Ikalawa, ang presensya ng isang tropical cyclone sa silangan o Hilagaang Silangan ng Pilipinas. Ngayong araw, mayroon kaming hindi lamang isa kundi 2. Ang Typhoon Dolphin ay kasalukuyang aktibo sa Western Pacific. At ang Tropical Depression Luis ay kasalukuyang sinusubaybayan sa ating rehiyon. Ang mga tropical cyclone na ito ay kumikilos bilang mga atmospheric pump na nagpapalakas ng southwesterly flow patungo sa ating bansa. Ang ikalawang kondisyon ay naroroon na. Ikatlo, ang malakas na Boreal Summer Intraseasonal Oscillation o BSISO sa mga darating na araw. Ang BSISO ay isang natural na atmospheric cycle na nagpapalakas ng tropical rainfall activity sa ating rehiyon sa loob ng ilang linggo. Ang forecast ay nagpapakita na ang BSISO ay magiging malakas sa mga darating na araw, nagdadagdag ng karagdagang atmospheric energy sa ating rehiyon. Ang ikatlong kondisyon ay naroroon na. Ika-4, ang isang malawak at aktibong low-pressure area sa Northern South China Sea. Kasalukuyang may isang malawak na low-pressure area sa Northern South China Sea na kasama ang Typhoon Dolphin, ang Tropical Depression Luis, at ang sistemang ito sa paglikha ng isang tinatawag na reverse-oriented monsoon trough. Isang malaking atmospheric pattern na nagpapalawak at nagpapalalakas ng habagat sa ating rehiyon. Ang ika-4 na kondisyon ay naroroon na. At ika-5, ang El Nino conditions. Ayon sa DOS Pagasa, ang mga kondisyon ng El Nino ay opisyal na naroroon na sa Tropical Pacific, na may mahigit sa 80% posibilidad na ito ay magiging full-blown event na mananatili hanggang sa unang bahagi ng 2027. Kahit na ang El Nino ay karaniwang nagdudulot ng mas kaunting ulan sa maraming bahagi ng ating bansa sa long term, ang kasalukuyang atmospheric setup ay nagpapakita na ang short-term na epekto ngayong buwan ay maaaring maging kabaligtaran. Nagdadala ng mas malakas na habagat surge sa mga darating na araw. Ang ika-5 kondisyon ay naroroon na. 5 kondisyon. Lahat ay naroroon. Para sa ating mga meteorolohista, ang simultaneous na presensya ng lahat ng 5 kondisyon na ito ay isang senyals ng posibilidad ng isang moisture conveyor belt event. Ang pinakamatinding uri ng habagat rainfall na aming nararanasan sa ating bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang moisture conveyor belt o LC at kung bakit ito napakahalaga para sa bawat Pilipino na maunawaan.
Ang moisture conveyor belt ay isang weather phenomenon kung saan ang napakaraming atmospheric moisture ay inililipat mula sa malalayong dagat patungo sa ating bansa sa loob ng maikling panahon. Isipin niyo ito bilang isang napakalaking invisible na ilog ng tubig sa atmosfera na nagdadump ng napakaraming ulan sa ating bansa. Kapag ang lahat ng limang kondisyon na aming nabanggit ay nakahanay, ang INAI ay lumilikha ng rainfall events na kadalasang nagdudulot ng pinakamatinding flash floods, pinakamalawak na landslides, at pinakamalalim na urban flooding na nararanasan ng ating bansa sa isang taon. Ito ang uri ng weather event na nagdulot ng mga makasaysayang pagbaha sa Metro Manila at maraming bahagi ng Luzon sa mga nakaraang dekada. Para sa ating bansa ngayong outlook, ang pinakaimportanteng impormasyon ay ito. Ang habagat surge na ito ay inaasahang magsisimula bukas, ika-3 ng Agosto, at maaaring tumagal ng 2 buong linggo. Sa loob ng 2 linggong iyon, ang malakas na ulan mula sa pinahusay na habagat ay inaasahang maramdaman sa malawak na bahagi ng ating arkipelago, lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang mga lugar na kasalukuyang sinusubaybayan ng ating mga meteorolohista para sa pinakamatinding epekto ng habagat surge ay ang Metro Manila at Greater Manila Area, Western Luzon kasama ang Ilocos Region, Bataan, at Zambales. Mimaropa lalo na ang Mindoro at Palawan, Western Visayas kasama ang Panay at Negros, at kanlurang bahagi ng Mindanao. Ang mga lugar na ito ay may pinakamataas na kasaysayan ng malubhang flash floods at urban flooding sa panahon ng active na habagat events. Ngayon, isang malinaw at direktang mensahe para sa lahat ng ating mga kababayan sa Metro Manila. Ang 2 linggong habagat surge na ito, kung ito ay matutuloy base sa kasalukuyang atmospheric setup, ay maaaring magdala ng isa sa mga pinakamalalakas na urban flooding events para sa ating lungsod sa loob ng maraming taon. Ang mga lugar na kilala bilang madaling mabaha tulad ng Marikina, Malabon, Navotas, Valenzuela, at iba pang mababang lugar sa Metro Manila ay dapat na magsimula ng kanilang pinakamasusing flood preparations ngayong araw. Tiyakin na ang inyong mga drainage systems ay malinis at hindi nakaharang. Ihanda ang inyong mga emergency kits. Alamin ang inyong evacuation routes at ang lokasyon ng pinakamalapit na evacuation center. At regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng PAGASA sa mga darating na araw. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, lalo na sa Metro Manila, Western Luzon, Mimaropa, Western Visayas, at kanlurang Mindanao, ang mensahe ngayong umaga ay napakamalinaw at napaka-urgent. Ang 2 linggong habagat surge ay nagbibigay sa inyo ng isang kritikal na window para sa paghahanda ngayong araw at bukas. Tiyakin na ang lahat ng inyong flood control systems ay fully operational bago pa man magsimula ang surge bukas. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay fully stocked at handa para sa malaking bilang ng mga evacuees. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational at nagbibigay ng real-time updates sa inyong mga komunidad. At tiyakin na ang inyong mga rescue teams ay on standby at ready para sa rapid response sa lahat ng oras sa loob ng susunod na 2 linggo. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa western seaboards ng ating bansa, ang mensahe para sa susunod na 2 linggo ay simple at direkta. Huwag maglayag sa mga oras na ang habagat ay masyadong malakas. Ang pinahusay na habagat surge ay maaaring magdala ng mataas na alon at mapanganib na kondisyon ng karagatan sa western seaboards ng ating arkipelago sa loob ng 2 linggo. Ang inyong kaligtasan ay palaging mas mahalaga kaysa sa anumang kita o huli. Nais naming bigyang diin na ang kasalukuyang outlook na aming ibinabahagi ngayong umaga ay batay sa pinakabagong model guidance at seasonal forecasts. Ang eksaktong intensity, timing, at distribution ng habagat surge sa susunod na 2 linggo ay maaaring magbago pa habang nagkakaroon ng bagong impormasyon ang ating mga meteorolohista. Ang DOS PAGASA ay magpapatuloy na mag-issue ng regular na advisories at warnings sa mga darating na araw, at ang lahat ay pinapayuhang regular na suriin ang mga opisyal na produkto ng PAGASA para sa pinakabagong impormasyon. Para sa lahat ng ating mga kababayan sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay simple at direkta. Ang susunod na 2 linggo ay magiging kritikal para sa ating bansa. Ang lahat ng atmospheric conditions para sa isang moisture conveyor belt event ay nakahanay. Ang habagat surge ay magsisimula bukas. At ang ating collective preparedness at vigilance ay kailangan ng higit kaysa sa anumang oras ngayong araw.
Huwag hintayin ang unang malaking baha bago kumilos. Simulan ang inyong paghahanda ngayong umaga. Dahil sa mga sitwasyong tulad nito, ang maagang pagkilos ay palaging mas ligtas kaysa sa paghihintay. Ang ating bansa ay nakakita na ng mga katulad na weather events sa nakaraang mga dekada. At sa bawat pagkakataon, ang mga lugar at komunidad na naghanda ng maaga ay ang mga nakaligtas ng walang malaking pinsala.